Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay mapanood ninyo dahil napakagandang opportunity dahil ito po ay walang placement fee na agency. Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong bagong vlog dito nga sa ating channel. And again, sasabi sa inyo, kung kayo man ay mga baguhan lang, sana po ay makonsider yung i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko ina-upload dito nga sa ating channel. So ganun pa mga guys, again, itong ating pag-usapan ngayon ay itong trabahador, no? At ito po ay napakagandang opportunity dahil ito po ay walang placement fee, legit ang agency. At again, kung kayo man ay qualify, subukan nyo mag-apply. No? Sabi ko sa inyo lagi na alam ko, nababalitaan ninyo na talagang napakahigpit ang Canada ngayon kahit sa mga anong klaseng opportunity na papasukan ninyo, yung mga opportunities sa international student, yung mga mag-expire yung LMIA, na talaga silang papauwiin. No? So, kumbaga wala ng renewal. So, balit, sinasabi ko nga sa inyo na kahit may papauwiin, meron pa rin papuntahin ng Canada. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang masyadong gumagawa ng mga trabaho na kagaya nito, no? Yung mga, for example, yung mga home support worker. Wala man masyadong gumagawa niyan. So, sino ang magtatrabaho? Di mapurnada yung kumpanya. That is why sila ay nag-a-apply ng LMIA doon sa kanilang mga in-demand jobs. So, itong ating mga kabayan na kung kayo man ay mga skilled worker, subukan yung applyan sa Canada. Ayusin nyo muna ang resume nyo. Tingnan nyo muna, basahin nyo muna. Kung kayo ba ay qualified, mag-apply kayo. No? Dahil ang problema dito, marami tayong mga kabayan na qualify sa mga trabaho. Subalit ang problema ay ang kanilang resume, ang kanilang mga qualification, ang kanilang mga kulang sa papel. No? Yung iba may mga passport na dahil mayroon tayong mga kabayan dito sa Middle East, mga nasa Taiwan, nasa Hong Kong, o anumang country outside Philippines. But ang problema dito, wala silang IELTS, wala silang kulang sila sa mga certificate or something. So, but again, sasabi ko sa inyo, hindi naman lahat na nandito sa abroad na mayroon silang sapat na qualification, hindi basihan na kayo ay nasa ibang bansa, ay qualify na kayo sa trabaho, porket kayo ay isang, for example, kayo mga cleaner, qualify na kayo. Hindi po. Kasi mayroon po siyang, kaya nga sabi ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo na magbasa kayo bago kayo mag-apply, kung kayo ba ay qualified dyan. Kaya maraming ang problema kasi dito, dahil maraming ang nag-a-apply, kahit hindi sila qualify, apply lang na apply, baka sakali. Hindi po mangyayari sa baka sakali yan. Mag-apply kayo kung saan kayo qualify, mag-apply kayo kung saan kayo andon yung inyong mga qualification. Kasi kung wala kayong qualification, kayo yung mga domestic helper, gusto niyo pumasok bilang isang cleaner, dahil akala niyo dahil kami ay domestic helper, pwede kayong pumasok sa Canada bilang isang cleaner, dahil yan ang ginagawa namin. Hindi po yan. Okay? So, kayo ba'y nagtatrabaho sa hotel? Kayo ba'y ano bang mga trabaho niyo? Aside from housekeeping doon sa bilang isang domestic helper. Okay? So, again, sasabi ko sa inyo na importante kasi na meron kayong makakausap na medyo may idea na ako ay isang ganito, pwede ba ako mag-apply dyan? Kung kayo man ay isang welder, ako po ay may in situ, meron pa akong English exam, meron akong JETCO, yung Japan certificate na yan. Subukan nyo. Kung may sapat na experience, 5-10 years experience, subukan nyo mag-apply. Okay? Yun ang importante. So, but anyway guys, again, sabi sa inyo, ito pong magandang opportunity ay 10 trabahador ang kinakailangan at ito po ay legit agency at ito po ay papuntan ng Quebec. So, subukan natin, tingnan natin kung ano ba tong hiring na to. Halika. So, guys, ito po ang auto body worker, auto denter. No? Ito po ang agency ay yung First Dynamic Personal Resources. Ito po sila ay legit agency at marami na talaga silang naparating dito sa Canada. No? Kung kayo ba ay may mga 5 years work experience, subukan nyo itong mag-apply. Baka sakali lang din na kayo ay ma-qualify at ito po ay nasa Quebec. Ang kahit sino pwede mag-apply dito, babae, lalaki, anong kasarian nyo, pwede kayo mag-apply dito. And again, 18 years old and above. So, kung kayo man ay may mga 5 years work experience,
na kayo ay mga 18 years old and above, subukan nyo mag-apply at ito po ay dito nga sa Quebec. So guys, ito nga sabi sa inyo na ito po yung job description. So importante na basahin nyo ang job description dahil dito pa lang sa job description nito, kung wala kayong ganitong klaseng job description, mahirapan kayo. Kaya nga sabi sa inyo na pwede niyo itong kopyahin, ilagay sa inyong resume, i-modify niyo na lang yung mga pinagsasabi nila or dagdagan niyo na lang yung inyong mga gawain bilang isang auto denter or body worker or auto body repair or ano man mga tawag sa inyo. So, dagdagan niyo na lang yan para at least may marami pang idea yung mga agency na si First Dynamic. Okay? So again, responsible for minor body repair, painting, wrapping, and aesthetic finish to ensure the car is delivered to the customer. And then solid experience to those activities, high school diploma and a bodywork certificate. So kung meron kayong mga certificate, ilagay din nyo dyan. Again, proven ties to the Philippines. Repair and restore damaged vehicle bodies by assessing accident, strengthening, and reshaping metal panels. Replace parts and prepare surface for painting to bring them to the original condition. So, again, kung ano pa ang mga ginagawa ninyo bilang isang auto denter or body repair man, ilagay nyo dyan yung inyong anong mga equipment ang ginagamit nyo upang kayo ay mag-repair, anong mga klaseng pintura, anong manufacturer na pintura ang ginagamit nyo, para at least may idea yung agency or yung employer na, oy, maganda to kasi gumagamit pala siya ng Williams na paint or whatever, ano bang mga pintura nyo dyan, Boysen o ano-ano pa. So, lagay nyo dyan lahat ng inyong mga ginagawa. And then, anong ginagamit yung mga nagsasander kayo, nagsasanding, yan, isulat nyo lahat, i-detalye nyo kung ano ang inyong mga ginagawa. Again, job qualification, at least 5 years work experience is required. Candidate must be at least a high school graduate. So, high school ka lang na meron kang sapat na qualification dito. Subukan nyo, okay? So, malaking bagay na po ito na kung kayo man ay qualified. Have a good English communication skills and present yourself professionally. So, yun na yun. Additional information, use specialized tools, performing metal works and welding, align frames and chassis, and working with painting teams to ensure the quality finish. So, importante po yun. Yung mixing ng pintura, ilagay nyo na nagmi-mix kayo ng pintura, na kung meron kayong idea sa welding, alignment, or ano pa, isulat nyo sa inyong resume dahil napakalaking factor yan kung kayo ay magsusulat sa inyong mga resume. Okay? So again, ito po ay no placement fee at ito nga ang agency ay matatagpuan dito nga sa Don Miguel, Quezon City, sa Metro Manila. So again, sana po ay ma-apply ninyo to kung kayo man ay qualify. So ito nga sinasabi sa inyo lagi na kung ano man ang mga job description na nababasa ninyo at ano pa ang mga ginagawa nyo bilang kung ano man ang hinahanap yung trabaho, sulat nyo lahat, para hindi na kayo panghulaan na ang inyong trabaho ay ganito. Kung kayo man ay mga cleaner, anong ginagawa nyo? Kung kayo man ay mga nagtatrabaho bilang isang janitor or kayo man nagtatrabaho bilang isang welder or ano-ano pang trabaho hinahanap nyo, isulat nyo lahat dahil napakalaking bagay na kayo ay marunong magsulat sa inyong resume upang kayo ay yung mga kailangan catchy yung inyong resume upang kayo ay mapansin ng mga employer or mga agency. Di ba? Yun ang importante. And again, hindi naman dito sinabi na may kailangan ka ng IELTS, so okay yun. But again, kung kayo man ay dito sa Canada na at mag-apply kayo ng PR nyo, kailangan nyo pa rin magkuha ng IELTS. Kaya maraming napapauwi dahil hindi sila nakapag-process ng PR nila. So, kung kayo man ay makarating ng Canada, kung hindi man tong trabaho na in-apply nyo, any work na inyong ina-applyan papuntang Canada na kayo ay sa tingin niyo kayo qualify for PR, ngayon pa lang, hindi pa tapos ang inyong LMIA, magkuha na kayo ng English exam dahil marami tayong mga kabayan dyan na medyo sablay dito nga sa IELTS na to. So kung hindi man kayo pumasa sa IELTS na yan, ito ang mangyayari sa inyo, mapapauwi kayo sa Pilipinas dahil hindi na marirenew ang inyong LMIA.
Okay? So, but anyway guys, again, sana po ay makatulong sa inyo itong ating video na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel, at pwede niyo i-share itong ating mga videos. Marami po akong mga videos dito, panoorin niyo, at pwede rin kayong pumunta sa TikTok, hanapin niyo lang si Noy Tips Vlog, hanapin niyo rin sa Facebook si Noy Tips Vlog. Lahat po ng social media ko, puro Noy Tips Vlog po yan. Okay? So, but anyway guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tips. God bless and a wonderful day.